The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus went to the Mount of Olives, but early in the morning, he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and made her stand in the middle. They said to him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?" They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She replied, "No one, sir." Then Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Once again, welcome to our celebration, and we praise and thank the Lord for gathering us on this beautiful day, Sunday, the day of the Lord, the day of the church, the day of God's community. And as we continue our Lenten journey, as we get closer to the Holy Week, all the more we feel the intensity of this season. Kaya't mapapansin po ninyo siguro sa karamihan ng simbahan ay may mga tabing na po ang mga imahe, nakatakip na ang mga imahe, na para bagang ipinapaalala din sa atin, ito yung panahon na parang nawala ang Diyos. Sa Ebanghelyo, itong mga nakalipas na araw, hinahanap si Jesus. At mistulang nagtago si Jesus. Nagtago siya hindi dahil takot siya, naduwag siya. Nagtago siya dahil hindi pa iyon ang tamang oras. Kaya nga't ang paglalambong sa mga imahe ay tanda nung sandaling iyon na hindi nila makita si Jesus, na para bagang nawawala si Jesus at ang Diyos. Siguro nga po mga kapatid, hindi natin makita si Jesus, pero dapat hinahanap pa rin natin si Jesus. Yun po ang unang magandang pagnilaya natin. Sa buhay natin, minsan parang hindi natin makita ang Diyos. Meron po siguro nagsisimba ngayon dito na may pinagdaraan ng pagsubok. And you feel that God is absent, that God is nowhere to be found. Yes, perhaps God is absent, but are you looking for God? We pray for that grace, that we may always look for God. Sana sa dinami-dami ng hinahanap natin sa buhay, ang wag nating kaligtaang hindi hanapin. Minsan, di ba, pagising nyo, ang una nyong hinahanap yung cellphone nyo. O iba sa inyo, pagising, ang unang hinahanap yung salamin. O baka pitakan na agad ang una nyong hinahanap. Sana po, wag nating kakaligtaan, hanapin ang Diyos. At yun yung nakita natin sa Ebanghelyo ngayon.
Yun yung malaking pagkakamali, lalo na nung mga taong tinatawag na makadiyos, religyoso, at nasa templo. They were not really looking for God. In fact, they were always looking for mistakes. They were always looking for the faults of others. That's why this Sunday, I invite you to look at our fingers, mga daliri natin. Where are they pointing at? Ano ba ang tinuturo? Saan ang itinuturo ng ating mga daliri? In our gospel today, you could imagine if you heard the gospel very closely, may mga dinala. May dinala yung mga pariseyo, yung mga eskriba, yung mga taga-templo kay Jesus. At ito yung babaeng nahuling nangangalunya, the adulterous woman. And you could just imagine when they hurled that woman in front of Jesus, they were all pointing their fingers at her. And they were telling Jesus, this is a sinful woman. This is a scandalous woman. This is an evil woman caught in adultery. And she deserves to die. Because in the law, those who are committing adultery should be stoned to death. Yun yung mga daliri ng mga pariseyo. Daliri na mapanghusga. Daliri na nagtuturo ng parusa. Daliri na mga mapagmalinis at mapagmagaling. But then we heard how Jesus responded. He was quiet, he bent down, and with his finger also wrote on the ground. Not just once, but twice. With his finger, Jesus wrote on the ground. Maraming nanguhula, nangihinala. Ano ba yung sinulat ni Jesus? Di ho natin alam. Kaya wag na natin pagtalunan pa. Pero isa ho ang natitiyak natin. Yung pagsulat niya sa lupa ng kanyang daliri ay pagturo hindi ng panghuhusga, hindi ng parusa, hindi ng pagmamalinis o pagmamagaling, kundi ito'y pagturo sa pagpapanibago. Pinagbigyan niya yung babaeng nagkasala upang magsisi, magbalik loob at magbagong buhay. Whereas the finger of the Pharisees point to condemnation, the finger of Jesus points to conversion. Condemnation, conversion. At ito ang mabuting balita sa atin. Opo, marami sa atin ang may pagkakamali. At lahat naman tayo, kasama ho ako, meron ding kasalanan. Pero sa halip sanang ang hanapin natin, ang pagdiskitahan natin ay ano yung pagkakamali, ano ang dapat iparusa, ang ating pagtuunan ng pansin, ano ang dapat nating baguhin at pagsisihan. Jesus is not tolerating sin. Hindi sinabi ng Panginoon, nagkamali ka, okay lang yan, sige, mahal pa rin kita. Mahal siya ng Diyos, pero anong sabi ng Panginoon? Go and sin no more. Tinuturo kung saan tayo nagkakamali. Kaya nga ngayong panahon ng Kwaresma, maraming kumpisalang bayan, maraming mga recollection, maraming pagkakataon ipinapaalala sa atin ang ating pagkakamali. Hindi para kutsain tayo, ipahiya tayo, kundi para tulungan tayong magbalik loob at magsisi. Kung itinatama mo ang kapwa mo, sasabihin mo sa kapwa mo, ito yung mali mo. Bakit? Para ba pahiyain siya o tulungan siyang magbago? Sana, katulad ni Jesus,
Kung tayo man ay magsasabi sa kapwa natin ng kanilang pagkukulang at pagkakamali, it is not the finger of condemnation, but the finger of conversion. Kaya tayo rin sana, pag pinagsasabihan tayo, huwag tayo magagalit. Huwag natin agad gagantihan dahil yun din ay paraan ng Diyos. Tinuturo ito ng Diyos sa atin para magsisi, magbalik loob, at magbagong buhay. The finger of the Pharisees also pointed to despair. Para sa kanila, wala nang pag-asa tong taong ito. Diba minsan yun ang tukso sa ating lipunan ngayon. Ang tingin natin sa mga nagkakamali, sa mga kriminal, sa mga masasama, dapat dyan, lipulin na lang, tuldukan na lang, alisin na lang. Wala na yan. Wala nang pag-asa yan. Wala nang kinabukasan yan. Mabuti na lang po, hindi ganun ang Diyos. The finger of Jesus points to hope. Not despair, but hope. At yun ang mabuting balita para sa ating lahat ngayon. Kaya kasiguro pinagsimba ngayon ng Diyos, bagamat marami sa atin ang hindi karapat-dapat, sinasabi pa rin sa atin ng Diyos, naniniwala ako sa iyo. I believe in you. I hope in you. Akala niyo ho ba tayo lang ang naniniwala sa simbahang ito? Tayo lang ang umaasa sa simbahang ito? Ang una hong umaasa, higit sa lahat, ay ang Diyos. Umaasa siya sa atin. Despite our faults, He is hoping that He will change. He is hoping that we will be more loving, more forgiving, more generous, more peaceful. Because God always points to hope. As we continue with this Mass, as we continue our Lenten journey, as Holy Week approaches, let us pray for that grace, that we may always look for God. Hanapin natin lagi si Jesus. At para hanapin natin lagi si Jesus, let us look at Jesus. Jesus points to conversion, not condemnation. Jesus points to hope, not despair. And that is why we are all here to celebrate the mercy of God, to always look for the grace of God. Amen.